Hello po, ano ang tawag sa isang behavior ng isang tao na kahit may partner na siya, ay hindi niya maiwasan na baliw siya na parang asong ulol sa mga babae through online. Ayun, sa social media. Pag maganda, sexy, naka-comment siya sa social media, kinukulit niya at nagpapapansin siya at grabe ang sweet niya sa mga babae, sa mga comment at sa mga chat niya. Pero sa akin, hindi siya ganun ka-sweet. Okay. Tapos, ang mga kachat niya ng mga babae ay sobrang sweet na akala mo wala siyang partner. As in addict siya, hindi lang isang babae. May mga time na nakikipagtalik siya through online. At kung sino-sino, papalit-palit. At pinapadala niya pa ng pera at lagi ko siyang nahuhuli. Sa tingin ko ay behavior na niya yan, matagal na, hindi pa kami. Nakita ko sa kanya kung paano siya mabaliw sa mga babae through online. At gumagastos talaga siya kahit sino na lang at hindi niya kayang iwasan yan. Ayaw niya din ipahawak ang cellphone niya sa akin. Okay, yung tanong mo na anong behavior yan, iyan yung tinatawag na compulsive sexual behavior. Ito yung online sexual addiction. Okay, compulsive, ibig sabihin sobra talaga. So, hindi niya mapigilan ang sarili niya. Paulit-ulit mo siyang nahuhuli. Gumagastos pa siya para lang dito. Kahit na nandyan ka, tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin na ginagawa niya yan. So, cheating na rin ang tawag dyan. Emotional cheating at sexual cheating. Okay? Kahit online lang yung ginagawa niya, yung flirting sa mga babae, at sweet siya sa iba pero sa'yo hindi, at nakikipagtalik siya online, at nagbibigay pa ng pera kapalit ng atensyon, cheating yan. Malinaw na cheating yan. Okay? Hindi lang physical, kundi emotional at sexual cheating yan. Ayan ay kawalan ng respeto sa'yo. Kung paulit-ulit na yan, kahit nahuhuli mo, sigurado nag-aaway kayo tungkol dyan. Tapos syempre hindi mo mahawakan ang cellphone niya. Alam niya ang ginagawa niya at alam niya na mali ang ginagawa niya at alam niya na hindi niya nire-respeto ikaw, pero pinipili pa rin niyang gawin. So, hindi na ito tungkol sa'yo. Hindi na ito tungkol sa baka hindi ka sapat sa kanya, kundi o baka kulang ka para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa'yo. May problema na siya pagdating sa kanyang pagkokontrol ng kanyang desire, ng kanyang emosyon, at yung validation sa kanyang sarili. Naghahanap palagi siya ng validation galing sa ibang babae. So sa kanya na may problema. So kahit sino pa ang maging partner niya, kahit hindi ikaw, hindi yan magbabago. Gagawin at gagawin pa rin niya yan dahil behavioral pattern niya na yan. Nakasanayan niya na. Sabi mo nga bago pa maging kayo, ang tingin mo ginagawa niya na yan. So dapat ang tanong mo dyan sa sarili mo, bakit siya ganyan? Magbabago pa ba siya? Hindi dapat ganyan ang tanong mo. Ang dapat tanungin mo ang sarili mo, kaya ko pa bang tanggapin ang ganitong klase ng partner sa mga susunod na taon ng buhay ko? Kaya mo pa ba? At tanggapin mo na hindi ito one-time mistake lang or one-time na kasalanan sa'yo, kundi paulit-ulit ito, pattern ito at hindi ito mahihinto. Ikumpronta mo siya, pero huwag kang makipag-away. Ilatag mo lang kung ano talaga yung nararamdaman mo at sabihin mo sa kanya, ikaw, ano bang gusto mong sabihin? Kaya mo pa bang tanggapin yung ganyang behavior niya? Actually, ilang taon na ba kayong magkasama? Tapos pinoproblema mo pa rin yan. So para sa akin, no, mula simula pa lang ganyan na siya at nandyan ka pa rin, kasama ka pa rin niya. So ibig sabihin, na-tolerate mo, hinayaan mo. So nung hinayaan mo, ang dating sa kanya, normal lang to. Normal lang tong ginagawa ko. Pumapayag naman siya So ayun ang nangyari. Pumapayag ka. Andyan ka pa rin 'Di ba? Hindi mo siya nakumpronta na bigyan ng kondisyon na kapag hindi mo itinigil 'yan, 'di ba? Yung mga ganun. Ngayon, since pumapayag ka, naging normal na yung routine sa kanya, kaya nagpatuloy yung kanyang behavioral pattern na ganyan. Kasi okay lang sa'yo.
Ngayon, kung sinubukan mo naman na kinausap siya before at nagbigay ka ng boundary na hindi na dapat ganyan, hindi na ganyan, tas ginawa pa rin, nasa iyo na yan. Ikaw na magdesisyon yan. Hindi mo na trabahong ayusin yung tao na ayaw magpaayos, 'di ba? Hindi mo makokorek yan kung siya mismo ayaw niyang i-correct yung kanyang maling ginagawa. Okay? So, ang bottom line yan ay wala siyang respeto sa'yo sa ginagawa niya. Hindi normal yung kanyang behavior at paulit-ulit niyang ginagawa kahit alam niya na nasasaktan ka. So, hindi ito maliit na issue. So, nasa iyo na yan. Kung tumagal ka na ng ilang taon na ganyan at sa tingin mo ay tatagal ka pa, nasa sa iyo na yan. Okay? Pero para sa akin ay bigyan mo rin ng respeto yung sarili mo. At mahalin mo rin yung sarili mo. Ayan, meron tayong tanong dito. Hi Ate Lors, tago na lang po ang pangalan ko. Byuda po ako at 55 years old na. May 3 po akong anak at puro professional na. Na-inlove po ako sa kapitbahay namin na bale tiyuhin ng namayapa kong asawa. So, byuda. Byudo din siya at may 8 anak. Okay? Tutol po ang mga anak namin both side dahil hindi pa daw nakakababang luksa. Ano ba yung babang luksa? Yung 1 year? OFW po ako ngayon at siya naman ay nasa Pinas. Napanood ko po yung topic nyo, yung wala kaming pakialam sa paligid namin kahit anuman ang sinasabi ng mga tao. Mag 1 year na po kami, okay lang po ba na magpakasal na kami? Para sa akin, siya po ay responsableng ama at asawa, hindi katulad nung namayapa kong asawa na lasenggo at adik pa po. Dito po sa kanya naranasan ko ang tunay na pagmamahal. Dapat ko po bang sundin ang sabi ng mga anak ko na wag munang magpakasal? Payag sila na mag-live-in kami pero para sa amin labag naman sa mata ng Diyos ang pagli-live-in. Ano po sa tingin ninyo? Ayan, una sa lahat salamat sa tiwala at sa tiwala mo, sa pagtatanong mo nitong sitwasyon mo. Walang mali sa nagmamahalan kayo dahil parehas naman kayong available. Isang byudo at isang byuda. Isa-isahin natin dyan sa sitwasyon mo. Meron tayong 3 mahalagang bagay dito na nakikita. Una, yung nararamdaman mo. Kilala mo na siya noon pa. Okay? So, may validation. Pareho kayong byudo at byuda, parehas kayong available. So, nakikita mo na responsable siya bilang ama at asawa. So, ibig sabihin nito, hindi na to ilusyon. Meron ng foundation. Meron ding lamok. Ayan. Kalain nyo may lamok dito sa Dubai. Medyo umulan-ulan kasi nitong nakaraang araw. So, hindi na siya ilusyon, meron ng foundation dahil kilala mo siya. Natural lang yung reaksyon ng mga anak mo na tumutol sa pagpapakasal ninyo. Siyempre, una, feeling nila mabilis. Mabilis pa. Kung sinabi mong hindi pa nakababang luksa, kung tama ako, 1 year ba yung pagbababang luksa? And iniisip nila, syempre, yung tatay pa rin nila, yung kamamatay lang ng tatay nila. So, para sa kanila, okay na may karelasyon ka, pero ito ay may proseso, may pinagdadaanan. Siguro meron pa silang gustong makita, ma-validate sa relasyon ninyong dalawa. At kahit na kilala mo siya, at kahit nagmamahalan kayo, at kahit wala na kayong pakialam sa sasabihin ng iba, para sa akin siguro medyo tingnan mo yung reaksyon at yung suggestion ng mga anak ninyo dahil baka meron silang nakikita pa na hindi nyo nakikita. So, mas maganda nga na wag nyo sigurong madaliin na magpakasal kaagad. Siguro konting panahon pa. Pagdating naman dun sa pagbababang luksa, yan kasi pamahiin natin yan sa Pilipinas. So, pwedeng sundin mo, pwedeng hindi. Pero ang pinakapunto dito, huwag kang magmadali. Siguraduhin mong mabuti kung ano yung pinapasok mo. Sa ngayon naman, nag-e-enjoy naman kayo. Siguro, a little bit more time. So, tama siguro din, para sa akin, no? Tama rin siguro yung mga anak mo na magkakilanlan muna kayong mabuti bago nyo ilagay sa legal ang mga bagay-bagay. Siyempre, hindi mo maaalis sa mga anak mo, kagaya ng sinabi mo, yung iyong asawa dati ay lasenggo at adik. Kumbaga, siguro hindi ka naging masaya doon sa relasyon mo sa kanilang tatay. So siguro ay naiisip din ng mga anak mo na baka masaktan ka lang uli, masyadong mabilis ang desisyon mo. Siyempre, nandiyan yung pinoproteksyonan ka din nila, yung emosyon mo. Bilang siyempre nanay nila, ayaw nila na masaktan ka. Pero kung ano man ang desisyon mo, kung talagang gusto mong magpakasal, ikaw ang nakakaalam niyan. Pero maganda dyan ay kausapin mong mabuti ang mga anak mo. Ilatag mo ano talaga ang gusto mo at ano talaga yung kanilang
nararamdaman para sa mga bagay na yan. Total, mga professional na yung mga anak mo, malalaki na sila. Madali nang makipag-usap sa kanila as in adult way. Pwede mong ipaliwanag sa kanila na hindi mo naman kinakalimutan syempre yung namayapa mong asawa, na meron ka lang panibagong buhay na gustong buksan, kabanata ng iyong buhay. Pero syempre, papakinggan mo rin kung ano yung nararamdaman ng mga anak mo at kung ano yung suggestion nila. I-consider mo rin yun. Para sa akin din, bigyan mo pa ng konting panahon, hindi yung kasi ando na tayo. Pag sinabi mong wala kayong pakialam na sa paligid nyo, nandun na tayo sa talagang sobrang in love kayo sa isa't isa. So tanggapin na natin na kapag ka nandyan tayo sa obsession na yan, masyadong mataas ang ating dopamine, ang ating kaligayahan, yung ating decision making ay naaapektuhan. Yung pagiging logical mo ay naaapektuhan. So, hayaan mo muna medyo humupa-hupa ng konti yan, tsaka ka gumawa ng malaking desisyon. Tapos syempre, parehas kayong may mga anak. Although, kung sinabi mong professional na yung mga anak mo, hindi na sila umaasa sa'yo. Pero yung isa, yung boyfriend ngayon, may 8 anak. So maganda, kailangan mailatag niyong mabuti yan. Bago kayo maging mag-asawa, yung pagdating sa finances, pagdating sa responsibilities, at syempre yung pagbe-blend ng pamilya ninyo. Kasi hindi, ngayon kasi heaven pa yung pakiramdam nyo, puro pagmamahalan pa yan, puro love yan, puro sarap pa yan. Pag magkasama na kayo, yan na, magbe-blend na yung pamilya mo at pamilya niya, 8 anak, tas hindi ko alam kung ilan anak mo, hindi mo yata nabanggit. So yan, yung blending na yan, ang adjustment nyo dyan. So yun lang ang ano dito, no? Huwag mong baliwalain yung opinion ng mga anak mo. Upuan nyo, pag-usapan nyo mabuti at i-analyze mo mabuti. Kasi malaking desisyon to. Kung ganyang mabilisan, talagang normal lang sa mga anak mo na mag-react. Ayan, meron pa tayong isang question dito, ang ganda. Sabi niya, "Hi Ate Lors, ang nangyari po kasi ay 2 months pa lang ang asawa ko sa abroad. Tapos hiniwalayan niya po ako. Ang sabi niya ay pagod na siya sa akin. Hindi ko po maintindihan at nalilito po ako kasi maayos naman kami bago siya umalis." Nako. "Para sa akin ay ginampanan ko naman po ang responsibilidad ko bilang asawa at ama ng aming mga anak." So lalaki po itong nagtatanong. "Ngayon po ay umuwi muna ako sa nanay ko at hindi rin ako makapag-concentrate sa pagtatrabaho ko dahil sa nangyari kaya tumigil po akong magtrabaho. Ayaw po ibigay sa akin ang 2 anak namin, nasa magulang po niya. Nagkaroon din po siya ng history ng pagtataksil dati at napatawad ko po siya. Ngayon masyado po akong nahihirapan, mahal na mahal ko po siya kaso nakipaghiwalay na nga po siya sa akin. Nagtataka lang po ako na napakabilis ng pangyayari. Pakitulungan naman po ako na maintindihan ang sitwasyon ko, salamat." Ayun 2 months pa lang nag-abroad. Hiniwalayan na. Napainom ako ng barley. Dahil sa question mo, napainom ako. May nagbigay sa akin ng barley ito. Sante barley. Kasi kumikurot-kurot na yung aking kasukasuan, medyo nawala sa dahil dyan. Ayun, so una sa lahat, ramdam natin na napakabigat ng sitwasyon mo ngayon, lalo na nga ganyan na talagang nalilito ka, bakit nagkaganon, ang bilis, di ba? So 2 buwan pa lang siyang nandun eh. So ibig sabihin dito, hindi to simpleng hiwalayan, kaya napakabigat para sa'yo kasi nagkasabay-sabay yan. Una, yung pagkawala ng asawa mo, pagkawala ng mga anak mo, at syempre yung pagkawala ng stability mo when it comes to your emotion, and syempre yung financial. Yan. So ang daming nawala. So natural lang na makaramdam ka ng pagkalito sa dami na yan. Pero para maintindihan mo tong mabuti ay medyo ilatag natin ng konti. Mabilis masyado yung pangyayari. Okay, sige, kasi talagang mabilis yun dahil 2 buwan pa lang. Tapos hiniwalayan ka na. Usually, kapag mga ganito, para sa akin, hindi yan bigla. Yung pagdating niya dun 2 months, nagdesisyon ka agad siya sa'yo na hihiwalayan ka. So, kadalasan dyan, may nangyayari na dyan bago pa siya umalis. Posible. Para sa akin, ha? Hindi niya yon pinapahalata sa'yo kasi baka hindi mo payagan.
or baka hindi matuloy yung kanyang pag-abroad. O kaya naman, pagdating niya talaga doon, merong nangyari. 'Di ba? Pero depende kasi yan sa trabaho niya. Like for example, ano ba ang trabaho niya? Malaya ba siyang nakakagalaw? Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa kung siya ay kasambahay, halimbawa lang, natural ang kanyang galaw ay limitado. Paano siya magkakaroon ng panibagong karelasyon kung limitado yung galaw niya? Kung malaya naman siyang nakakagalaw at sa loob ng 2 buwan nakipaghiwalay sa'yo, posible na may natagpuan na bago kung malaya siyang nakakagalaw. O kaya naman, meron na yan bago pa siya umalis. Pwede rin namang pagdating na lang doon, merong nakachat online. 'Di ba? Maraming posibilidad na pwedeng mangyari. So, ito yung mga pwede nating isipin na pwedeng nangyari kasi kahit ikaw mismo hindi mo alam eh. Tapos nung sinabi mo na meron siyang history ng pagtataksil, ito mahalaga to, buti na mention mo. Kasi kung meron ng past na history ng pagtataksil tapos pinatawad mo. Kaso, ang tanong ko sa'yo, nung pinatawad mo yung kanyang pagtataksil, ay na-address mo ba o ninyong dalawa ang pinakaugat kung bakit siya natukso sa iba? Kasi kung hindi nyo na-address yung ugat, bakit siya natukso sa iba, bakit siya nagtaksil sa'yo, ano ang naging pagkukulang mo, ano ang naging pagkakamali niya. Kung hindi nyo na-address yung pinaka-problema bakit nangyari yun, ay posible talagang mangyari uli ang cheating. Okay? Yung salita naman niya sa'yo na pagod na ako, parang napaka-open, di ba? Napaka-lawak. Kasi hindi ka naman niya binigyan ng explanation. Kasi nagtatanong ka nga eh. Dahil para sa'yo, naging mabuti kang asawa, naging mabuti kang ama. So, nung sinabi niyang pagod na ako sa'yo, nagkaroon ng kalituhan sa'yo kasi hindi niya pinaliwanag bakit siya napagod. Hindi ka rin niya binigyan ng chance para pag-usapan bakit siya napagod sa'yo. So, ibig sabihin, yung pakikipaghiwalay sa'yo ay hindi lang dahil sa simpleng napagod sa'yo. Iyon ay kanyang desisyon talaga. Buong-buo yung kanyang desisyon. So, meron pang ibang dahilan dyan. Okay, pagdating naman sa nag-abroad, siyempre, distansya, mababago ang environment niya. Kapag nasa abroad or long distance kayong mag-asawa, magkakaroon ng bagong paligid, bagong tao, bagong mga kaibigan, kakilala, di ba? At siyempre, ang pinaka bago sa kanyang pakiramdam ay yung freedom. Kalayaan ng walang asawa, kalayaan ng walang partner, kalayaan na walang i-consider na kasama pagdating sa kanyang pagdidesisyon. So, may kalayaan na pwedeng may itago kasi iba yung magkasama kayo sa hindi kayo magkasama araw-araw. So, minsan dito lumalabas yung tunay na priorities ng isang tao kapag ka nasa abroad na kasi nagkakaroon siya ng panibagong opportunity, panibagong pananaw sa buhay, may mga nakikita yan na ibang bagay, so nagbabago yung pananaw sa buhay. At nagkakaroon din ng pagbabago sa gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. So yan, dahil sa pagbabago ng environment at mga kasama, pati na yung kalayaan. So ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Masakit, pero kailangan mong marinig. Posibleng merong ibang involved o kaya naman matagal na talaga niyang gustong umalis. At ngayon lang niya nagawa. So masakit yan pero kailangan mong tanggapin para hindi ka ma-stuck sa kakatanong mo kung ano ang mali sa'yo. Yung tungkol naman sa mga nararamdaman mo, na nalilito ka, hindi ka makapagtrabaho, dahil talagang hindi ka makapag-concentrate, gusto mo siyang bumalik sa'yo, umaasa ka pa rin na magiging kayo. Normal lang yung nararamdaman mo na yan kasi nagmamahal ka pa. Pero tandaan mo lang na yung pagmamahal mo ay hindi garantiya na maibabalik mo siya. Nababalik pa kayo sa dati. Ang mas importante ngayon ay pagtuunan mo ng pansin ang mga anak mo. Maglagay ka ng goal na sana ay makasama mo sila dahil nasa side nga nung pamilya niya, di ba? Ikaw ang ama, mas mabuti na ikaw ang kasama. Pero kung sa tingin mo naman na mas makakabuti sa mga anak mo na nandun siya sa biyanan mo, okay na rin yun. Basta wag mong putulin ang communication mo at ang responsibilidad mo sa mga anak mo.
Kasi may karapatan ka bilang ama ng mga bata. Kaya lang syempre maipapakita mo yan or bibigyan ka ng tsansa o pagkakataon halimbawa ng mga biyanan mo na makita yung mga anak mo at magkaroon ka ng responsibilidad kung nakikita nila na maayos ka. So unang-una nga magtrabaho ka. Okay? Huwag mong isipin na hindi ka makapag-concentrate dahil sa nararamdaman mo. Paano naman ang mga anak mo? So yan na nga, pupunta na tayo dyan. Ano ang dapat mong gawin? Unang-una, tigilan mo ang paghahabol. Alam ko na gusto mong ayusin kasi matagal na kayong mag-asawa. Pero sa ngayon, hindi siya open na makipag-ayos sa'yo. So masasayang yung iyong pagod at ang iyong panahon kapag ipipilit mo ang gusto mo at hahabol-habulin mo siya. Kapag ginawa mo rin kasi ang paghabol-habol na yan, lalo mong ibinababa ang iyong sarili at lalong nawawala ang atraksyon sa'yo ng asawa mo. Ganon din yung respeto. Hindi mo makukuha ang respeto muli ng asawa mo kung pahabol-habol ka. At saka pag pahabol-habol kang ganyan, habang hinahabol mo, lalong lumalayo, ikaw naman ay lalong nasasaktan. So ano pa ang pwede mong gawin? Ibalik mo ang sigla ng sarili mo. Hindi pwedeng basta mo na lang itigil ang buhay mo na makisiksik ka na lang dyan sa nanay mo at hindi ka na magtrabaho. So unti-unti, bumalik ka sa trabaho mo. Importante ito para hindi ka maliitin katulad niyan. Wala sa'yo ang mga anak mo. Kasi syempre, titingnan nila sa'yo, you're not financially capable. Tapos nakikita ganyan ka pa, lugmok ka, and then emotionally hindi ka na rin capable para maging ama ng mga anak mo. So kailangan mong magsikap, bumangon ka, kailangan mong gumalaw-galaw para maging maayos ang buhay mo nang kahit na wala siya. Kumain ka ng maayos, sikapin mong magkaroon ng maayos na tulog din. It takes time, okay? Para mag-heal, para mawala yung sakit na nararamdaman mo. Huwag mong madaliin. Talagang ganyan yan. Araw-araw mo yan mararamdaman, pabalik-balik yan. Pero ang importante ay bumabangon ka para magtrabaho, para magsumikap, para sa mga anak mo at para na rin sa sarili mo. At para makamove on ka rin ng tuluyan, tanggapin mo na rin ang katotohanan na maaaring hindi na siya babalik yung asawa mo. Yun nga, hindi mo na maibabalik yung dati. Kailangan mo ng acceptance para makapagsimula ka na ngayon na makapag-move on. Hindi ka naka-stuck at diyan magsisimula ang healing kapag tinanggap mo na wala nang pag-asa na bumalik pa kayo sa dati. So mag-i-start ka na mag-heal niyan. Pero hanggat hindi mo tinatanggap, puro sakit lang ang mararamdaman mo. Walang paghihilom kahit konti. At tandaan mo lang na wala kang kontrol sa desisyon ng asawa mo. Wala ka ring kontrol sa kung ano ang gusto niyang isipin at kung anong ugali ang dapat ipakita sa'yo. At wala ka ring kontrol kung dapat kang balikan o hindi. Ang may kontrol ka ay sa sarili mo. Paano mo alagaan sarili mo, pagyamanin ang sarili mo, diba? Paano ka babangon sa sitwasyon na yan? At paano ka magiging ama ng mga anak mo. So kung sa tingin mo talaga ay hindi ka nagkulang bilang asawa at ganito pa rin ang nangyari sa relasyon ninyo, tanggapin mo na lang na talagang kaya nangyari ito ay noon pa gustong humiwalay sa'yo ng asawa mo. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Yan, meron pa tayong isang tanong dito. Hi, paano po ang gagawin ko na nasa healing process po ako ngayon kasi yung nakarelasyon ko for almost 3 years ay nalaman ko na may asawa pala. Bihira lang kami magkita kasi busy ako sa negosyo. Akala ko single siya pero na-open ko ang isang account niya, Facebook siguro, at doon ko nalaman na may asawa at may anak pala siya. Ngayon, desidido na ako na hiwalayan siya kahit ayaw niya. Kaso may mga time na namimiss ko siya at araw-araw ay kinukurot ang aking dibdib. Alam ko naman na part ito ng pag-move on. Ano kaya ang pwede kong gawin kapag naiisip ko siya? Una sa lahat, saludo ko sa'yo dahil nakapag-desisyon ka kaagad kung ano ang gusto mong gawin at aware ka kung ano ang process ng healing. Hindi ito madali pero mas pinili mong hiwalayan ka agad kahit na mahal mo pa. Ibig sabihin meron kang lakas na kahit nasasaktan ka ngayon kailangan mong tapusin ang bagay na hindi tama. So yung nararamdaman mo na namimiss mo siya, sumasakit ang dibdib mo, parang kinukurot ang dibdib mo sa sakit kapag naaalala mo
ang relasyon ninyo at bigla mo siyang naiisip, normal lang yan. Yun nga, na-mention mo na, alam mo na bahagi yan ng healing process. Kapag nararamdaman mo yan, hindi ibig sabihin yan gusto mo siyang balikan. Talagang nasanay lang kasi talaga ikaw na nandyan siya. At bago pa lang talagang tapos biglang nawala. So normal lang talaga yung nararamdaman mo. So para hindi ka malito, tuwing maiisip mo siya, tandaan mo lang na hindi na siya available. Yun na yung, 'di ba, maiisip mo. May pamilya na siya, may anak siya, na pwede ring masaktan kapag ka nagtuloy-tuloy pa kayo. Kaya tama talaga yung desisyon mo At isipin mo rin na ang relasyon nyo ay nagsimula ng mali. So kung ipagpapatuloy mo pa yan, talagang puro kamalian na yan. So tama lang talaga ang desisyon mo na hiwalayan siya. So kapag naiisip mo siya, 'di ba, papasok yan sa isip mo. I-redirect mo yung isip mo. Gumawa ka ng something. So from isip, gawin mong action. Like for example, pumasok siya sa isip mo ngayon, huwag mong upuan, huwag mong mag-isip ka na mag-isip dahil pumasok sa isip mo. Gumawa ka ng mga bagay na gawin mong action. For example, yung negosyo mo, magpaka-busy ka dyan, di ba? Oo, namimiss mo siya. Pero hindi ibig sabihin, babalikan mo siya. Namimiss mo siya and then palitan mo ng action. Gumawa ka. Gumawa ka, mamasyal, or magpaka-busy ka. Tapos kapag ka naalala mo yung mga memories nyo, yung mga nakaraan na pinagsamahan nyo, palitan mo yung thoughts mo na niloko ka niya, diba? Nagsimula siya sa kasinungalingan, tinago niya na may asawa na siya at may anak na siya. So, hindi siya naging honest. So, pagka namimiss mo siya, ito yung ipalit mo na thoughts. Pag may pumasok sa isip mo, ito yung ipalit mo. Hindi ito para magalit ka pa ng tuluyan, no? Para lang palitan mo yung iyong memories ng katotohanan. Kasi yung magno-nostalgia ka pa, 'di ba? Palitan mo ng katotohanan, ano talaga yung nangyayari ngayon. At syempre, pinaka-importante, no contact ka na talaga. Totally, no chat, no ka na mag-stalk, 'di ba? Wala nang titingnan sa social media, totally wala talaga. Kasi bawat check mo 'yan, binabalik mo lang sa umpisa. So hindi ka makakapag-heal ng tuluyan. Tapos kung nasasaktan ka, i-allow mo. Huwag mong iwasan. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Pero wag mong gawing routine na araw-araw mo siyang iisipin intentionally, ha? Intentionally yung pauupo ka tapos iisipin mo ang tungkol sa kanya. Yun nga pag pumasok na nga sa isip, palitan mo ng action. Kung kailangan mo ng kausap, why not? Humanap ka ng makakausap, pero syempre yung trusted, ha? Baka naman kumausap ka lang ng hindi mo mapagkakatiwalaan, ichichismis ka lang yan. So, kung ako sa'yo, wag mong tanungin ang sarili mo kung paano mo siya makakalimutan. Tanungin mo, bakit ako nahulog sa taong hindi available at hindi honest? So, dito magsisimula ang healing mo na tinanggap mo na nahulog ka sa taong hindi naging tapat sa'yo. So, itong tao na to ay hindi karapat-dapat para sa'yo. Diyan mo simulan para makapagpatuloy ka na sa iyong pag-move on. So, in summary, kapag pumasok siya sa isip mo, ay i-acknowledge mo, okay, namimiss mo siya. Pero, palitan mo kaagad ng reality na hindi siya karapat-dapat sa akin. And then, i-redirect mo yung isip mo sa gawa. Gumawa ka. Okay? Gawin mong activity. And then, ganito lang. Paulit-ulit lang yung cycle mo. Okay? Namimiss mo siya. Okay, namimiss ko siya. And then, reality, hindi siya para sa akin. And then, redirect mo ang isip mo sa gagawin. Magpaka-active ka. So, ganyan lang. Paulit-ulit lang yung cycle hanggang sa unti-unti nang mabawasan yung pain na nararamdaman mo.